Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mga biyaherong pabalik ng Maynila mula sa mga probinsya para sa balik trabaho, inaasahang bubuhos ngayong araw sa mga bus terminal, pier at palipara. Panahon ng pagkakaisa, mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Linggo ng Pagkabuhay. Tatlong suspect sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver na si Armani Pabilio, hawak na ng mga pulis. Department of Health, tiniyak na walang dapat ikabahala ang publiko sa naiulat na bagong kaso ng monkeypox sa Davao. At silipin natin ang mga dinayong tourist spots at pasyalan sa bansa nitong Semana Santa. Ang mga balita, nagpaabot ng mensahe ng pagkakaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Easter Sunday. Ayon sa Pangulo, hindi lang ito panahon ng pagdiriwang, kundi simbolo ng tagumpay, pag-asa at liwanag. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Nanawagan ng pagkilos at pagkakaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Linggo ng Pagkabuhay ni Jesus ngayong Semana Santa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang ito panahon ng pagdiriwang, kundi simbolo ng tagumpay, pag-asa at liwanag. Refleksyon din anya ito ng pagmamahal sa atin ng Diyos, malasakit, kapatawaran, at pagkakaisa. Gaya ng pagbangon ni Jesus, hinimok ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na sama-samang tumindig at kumilos sa pamamagitan ng pagbuo at pagtupad sa mga patakarang makapagpapabuti sa ating kapakanan, batas na magpoprotekta sa ating lipunan at paglilingkod na walang pinipili at may iwan. Hindi anya sapat na sabihing muling nabuhay si Jesus kung pababayaan naman ang ating kapwa na mabaon sa utang, gutom at katahimikan. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na ipakita ang pananampalataya sa paggawa at makibahagi sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Marami anya tayong magagawa na maaring makapagpabago hindi lamang ng ating mga sarili, kundi sa kabutihan din ng ating bansa. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Silipin naman natin ang sitwasyon sa PITX sa Pasay City, lalo na't balik Metro Manila na ang marami sa ating kababayan mula sa bakasyon nitong Semana Santa. Ihahatid yan ni Gab Villegas ng PTV para sa Balitang Pambansa. Gab? Naomi, unti-unti na nagsisidatingan ng ating mga kababayan nagbabalik Maynila dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos ang kanilang naging paggunita sa Semana Santa. Sa pagbabantay ng lifting kaninang umaga ay paisa pa lamang yung dumarating ng mga bus dito sa PITX. Ang pasahero naman na si Ana, didiretso na sa kanyang trabaho sa Maynila matapos magbakasyon sa dagat neto sa beach netong Semana Santa sa Mindoro. Sinulit ko lang yung vacation kasi nga ngayon lang yung medyo mahaba-haba. Naomi, ayon sa pamunuan ng PITX ay inaasahang aabot sa 174,000 ang magiging foot traffic ngayong araw. As of 6 a.m. ay umabot na sa halos 3,000 ang nagtungo rito sa PITX at mula noong April 9 ay aabot na sa 1.9 million ang bilang ng mga pasahero nagtungo dito sa terminal. Samantala, inanunsyo naman ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na magde-deploy sila ng 4-car trains tuwing peak hours simula ngayong araw bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga pasahero matapos ang Semana Santa. Ang hakbang ay kasunod ng indefinite extension ng weekday operating hours
alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Seaton na tiyaking maging maaliwalas at ligtas ang pagbiyahe ng mga commuter. 3 4-car trains ang papakalat tuwing morning at afternoon peak hours, habang mananatili sa kasalukuyang 3-car configuration ang 16 na train sets ng MRT3. Ang bawat wagon ay may kakayahang magsakay ng 394 na mga pasahero na nangangahulugan na kaya magsakay ng 4-car train sets ng hanggang 1,576 na mga pasahero. Dahil dito ay aabot na sa 20 train sets na babiyahe sa linya tuwing peak hours. Naomi, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang ang pagpasok ng mga pasahero dito sa PITX. Ganyan din itong mga pasaherong pauwi na rito sa Metro Manila. At yan ang update. Balik siya, Naomi. Maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. Samantala, para matiyak na sapat ang masasakyan ng mga biyaherong pabalik ng Maynila o Plan Isnabero laban sa mga taxi driver, mahigpit na ipinatutupad ng LTO. Si Ray Ferrer ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Mahigpit nang ipinatutupad ng Land Transportation Office NCR ang Oplan Isnabero laban sa mga taxi driver na mamimili o tatangging magsakay ng pasahero. Ito ay dahil pa rin sa inaasahang pag-uwi ng mga bakasyonista mula sa probinsya matapos ang Semana Santa. Nais na LTO na matiyak na sapat ang masasakyan ng mga pasahero pagbaba pa lamang sa mga transport terminal sa Metro Manila. Binalaan ni LTO NCR Regional Director Roque Versosa III ang mga taxi driver na gampanan ang kanilang tungkulin at huwag tanggihan ang pagsakay ng mga pasahero. Tiniyak na LTO na maharap sa kaparusahan ang mga taxi driver na lalabag dito. Sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01, ang pagtanggi na maghatid ng mga pasahero ay may parusang multa mula 5,000 hanggang 15,000 piso. Maaari ding bawiin ang Certificate of Public Conveyance o CPC ng driver na mahuhuling lalabag dito. Mula sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer para sa Balitang Pambansa. Paggunita ng Semana Santa sa Western Visayas generally peaceful ayon sa Police Regional Office 6. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Sa pangkalahatan, naging maayos at payapa ang pag-obserba ng Semana Santa sa Western Visayas batay sa assessment ng Police Regional Office 6. Sa pagbabantay ng kapulisan sa mga simbahan, terminals at places of convergence, walang naitalang insidente ang kapulisan na nakaapekto sa pagninilay at pagpapahinga ng mga mamamayan. Ang koordinasyon at kolaborasyon ng kapulisan sa simbahan, local government units, force multipliers, volunteer groups at mga ahensya ng pamahalaan ay naging malaking tulong para sa payapang paggunita ng Semana Santa sa rehiyon. Bukod dito, nakatulong din ang pinalakas na information dissemination ng PRO6 sa publiko sa mga dapat nilang gawin para hindi mabiktima ng mga kriminal. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Jack Wonky, ang dedikasyon at sakripisyo ng kapulisan ay nagresulta sa epektibong pagpapatupad ng security measures sa pag-obserba ng Semana Santa. Pinasalamatan din ni Wonky ang lahat ng nagtulong-tulong para maging mapayapang Holy Week sa Western Visayas. Matapos ang Semana Santa, tututukan naman ng PRO6 ang Oplan Summer Vacation at ang nalalapit na Hatol ng Bayan 2025 sa darating na Mayo. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. 3 ang namatay ng araruhi ng isang sasakyan ang prosesyon sa Bacolod City, habang 5 turista naman ang muntik ng malunod sa kanilang bakasyon sa isang beach resort sa Dingalan, Aurora. Si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Umakyat na sa 3 ang patay habang mahigit 10 ang sugatan matapos araruhin ng isang sasakyan ang isang prosesyon sa Bacolod City noong Biyernes Santo. Sa report ng Bacolod City Police, pabalik na sa Our Lady of Holy Rosary Parish and Shrine sa Barangay Alangilan ang prosesyon ng araruhin ng isang Toyota Innova na minamaneho ng isang Indian National. Napagalamang ang driver ay nakainom. Bukod umano sa mga tao, binangga rin ng sasakyan ang isang police patrol at isang tricycle. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na maharap sa patong-patong na kaso. Nagpaabot na ng lubos na pakikidalamhati sa mga biktima si Bacolod Bishop Patricio Buzon at inihalin tulad niya ang trahedya sa pagkamatay sa krus ni Jesucristo.
Sa Miagaw, Iloilo, isang traditional jeepney na may sakay na humigit kumulang 60 katao ang tumagilid sa Barangay Maninilak, Sabado de Gloria. Nasa 30 katao ang sugatan. Ayon sa Miagaw Police, galing sa bayan ng Alimojan ang jeep at patungo sana sa isang beach resort nang mangyari ang aksidente. Sa Dingalan, Aurora, 5 turista ang muntik ng malunod ngunit nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa isang beach noong Huwebes Santo. Sa datos mula sa SEMVAC 2025 Incident Monitoring Database ng Philippine National Police, 28 insidente na ang naitala sa buong bansa sa paggunita ng mahal na araw. 18 dito ay kaso ng pagkalunod kung saan 15 ay namatay. Patuloy namang nagpapaalala si PNP Chief Police General Romel Marbil sa publiko na maging maingat sa mga aktibidad, hindi lamang ngayong papatapos na Semana Santa, kundi sa buong summer. Mula PTV, Hardy Valbena para sa Balitang Pambansa. Nasa 383 ang bilang ng mga aksidente sa lansangan mula April 13 hanggang 19 ngayong taon. Ito'y 32% mas mababa kumpara noong 2024. 5 naman ang nasawi sa kabuang bilang, kung saan 5 sa mga nasawi ay mula sa aksidente sa motorsiklo. Kaya naman paalala ng Department of Health sa mga motorista, ugaliing magsuot ng helmet, huwag magmaneho kapag nakainom ng alak, sundin ang itinakdang speed limit at mga road signs, tiyaking may 7 o 8 oras na tulog at higit sa lahat, maging mahinahon at maunawain sa kapwa motorista. Bilang tugon sa inaasahang dagsang pasahero matapos ang Semana Santa, ide-deploy ngayong araw ang karagdagang 4-car train sa MRT3. Kabilang ito sa nauna ng solusyon na indefinite extension ng operating hours ng MRT3 alinsunod sa direktiba ni DOTR Secretary Vince Dizon na nagsusulong ng maayos at komportableng biyahe ng mga commuters. Ang nasabing 4-car train ay babiyahe sa mga oras na dagsa ang pasahero sa umaga at hapon. Tinatayang nasa 394 na pasahero kada car train ang kapasidad nito, ibig sabihin nasa 1,576 na pasahero ang kayang serbisyohan ng naturang 4-car train. Mismong si First Lady Liza Marcos ang nanguna sa kamakailang inspeksyon sa lalawigan ng Cebu. Ito'y kaugnay sa posibilidad na gawin ang Cebu bilang isa sa mga lugar na pagdausa ng ASEAN 2026 kung saan magsisilbing host country ang Pilipinas. Sa Facebook post ng unang ginang, ginawa ang inspeksyon nitong ikalawang linggo ng Abril kasama si Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Ilang international events na din ang ginawa sa Cebu tulad ng ASEAN Summit noong 2007 habang may mga working level APEC meetings din na ginanap doon bago ang main summit. Myanmar sana ang nakatakdang mag-host ng ASEAN 2026, subalit umatras ito dahil na din sa nagpapatuloy na isyong pampolitikal. Matapos ang ilang araw na bakasyon nitong nagdaang panahon ng Kwaresma ay inaasahang balik trabaho na din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagamat walang apisong schedule ngayong araw, may nakalinya namang mga aktibidad bukas ang Pangulo sa labas ng NCR. Kabilang dyan ang pasisinayaan niyang port extension projects at Regional Development Council meetings at iba pa sa Misamis Oriental. Dadalo din ang Pangulo sa iba't ibang aktibidad sa labas ng Metro Manila sa Miyerkules. Bukod sa Laguna, pupunta din ang Pangulo sa kanyang hometown sa Ilocos Norte. Nanindigan ng Philippine National Police na matibay ang mga hawak nilang ebidensya laban sa 3 individual na suspect sa pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at driver niyang si Armani Pabilio. Posible naman daw na may kinalaman sa pogo ang krimen. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Solid ang hawak na ebidensya. Ito ang panindigan ng PNP matapos mahuli ang 3 suspek sa pagkidnap at pagpatay kay Anson Que. Let me be clear, our investigation is solid, thorough, and based on credible evidence. Every lead, every piece of evidence, and every step taken has been backed by facts and the law.
The progress we have made is the result of painstaking police work, and we will continue to follow the trail wherever it leads. Kinilalang mga suspek na sina David Tan Liao, Ricardo Austria David alias Richard Tan Garcia at Raymond Katekista. Si Liao ay isang Chinese national na umano'y kilala sa pagkidnap sa mga may utang sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naaresto sina David at Katekista sa Rojas, Palawan. Samantalang sumuko naman si Liao sa mga otoridad sa Camp Crame. Ginagamit umano si Liao ng mga sindikato para kidnapin ang mga Chinese na may utang sa mga operasyon ng POGO na ipinagbabawal na mula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Kasama siya sa 5 iba pang kaso ng pagkidnap mula 2022 hanggang 2025. Pagkakahuli po kay David Liao Tan, meron po tayong 5 pa na kidnapping case na masusolve po dahil involved din po si David Tan Liao doon sa mga insidente po na yan, na kung saan ang isa sa mga ginamit po ay yung Fort Everest na red po na ginamit po sa pagtapon po ng bangkay ni na Ginoong Anson Tan at Ginoong Armani Pabilio po. Pati po yung isa pong sasakyan din po dyan na nakita din po natin dyan po sa may Villacor Village ay siya rin pong ginamit doon po sa 5 pong kidnapping case involving David Liao Tan. 5 po yan na mga kaso po ang masusolve po natin maliban po dito po sa kaso po ni Anson. Muling binigyang diin ni Fajardo na posibleng may kaugnayan ng POGO sa pagkidnap at pagpatay kina Kwe at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Natagpuan ang kanilang mga bangkay sa Rodriguez Rizal noong April 9 matapos mawala ng 10 araw. Sinampahanan ng kasong double kidnapping for ransom with homicide ang mga suspek. Ayon sa PNP, posibleng hindi lang pera ang motibo sa krimen. Napag-alamang may mga palatandaan ng pang-aabuso at pagsakal sa mga biktima. Itinanggi ng pamilya ni Kwe na siya ay may kinalaman sa anumang iligal na gawain ng POGO. Nagpahayag din sila ng pasasalamat kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at PNP Chief General Romel Marbil para sa agarang aksyon sa kaso. Iniulat din na $20 million ang hinihinging tubos ng mga suspek, pero nasa 200 million pesos lamang ang naibayad sa pamamagitan ng cryptocurrency. Patuloy namang iniimbestigahan kung saan napunta ang pera. May 2 iba pang Chinese na sangkot sa krimen na hinahanap pa ng mga otoridad. Inamin ni Liao ang kanyang partisipasyon at sinabing takot siyang mabiktima rin ng pagpatay. Natatakot po siya na maaaring papatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason but which we will later reveal po once we have the plans para magbigay po what prompted. Tiniyak ng PNP na itutuloy nila ang investigasyon hanggang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Iginiit ng Philippine National Police na walang malawakang kidnapping na nagaganap sa Pilipinas. Hirit ng PNP, isolated lamang ang ilang insidente at nananatiling kontrolado ang sitwasyon kung saan 6 sa mga pangunahing kaso ay naresolba na. Kabilang narito ang pagkakaaresto sa 3 suspect na nasa likod ng pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Marbil, magpapatuloy ang case build-up upang matunton ang iba pang nasa likod ng mga kaparehong blood for hire operations. Kaugnay nito ay pinagutos ni Marbil ang pagbuo ng 2 specialized committee ng PNP na tututok laban sa kidnapping at fake news. Ito'y pamumunuan ng Deputy PNP Chief for Investigation at Deputy PNP Chief for Operations. 2 bagong komite ang binuo ng Philippine National Police kontra kidnapping at peking balita. Ang Joint Anti-Kidnapping Action Committee at Joint Anti-Fake News Action Committee ay binuo upang mapatatag ang kapayapaan at katotohanan sa bansa. Ang Anti-Kidnapping Committee ay pangungunahan ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocupo, Deputy Chief PNP for Investigation. Tututukan nito ang pagsugpok sa mga organisadong kidnap for hire na operasyon sa bansa. Pangungunahan naman ni Police Lieutenant General Robert Rodriguez, Deputy Chief PNP for Operations, ang Anti-Fake News Committee. Naitatag ang Anti-Kidnapping Committee kasunod ng matagumpay na paglutas sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Nabuo naman ang Anti-Fake News matapos kumalat sa social media ang di umano'y pagdukot sa ilang negosyante na pinabulaan na naman ng PNP.
Pinalaya na ang 8 Pilipinong seafarers na nakakulong sa Kota Tinggi, Johor, Malaysia nitong Biyernes Santo. Hinuli ang mga Pinoy kasama ang ilan pang Indian crew members ng MT Krishna 1 noong Abril 11 matapos umanong lumabag sa immigration laws ng Malaysia dahil sa kawalan ng pasaporte at iba pang dokumento. Ayon sa Department of Migrant Workers, inilabas ng Prosecutor's Office ang desisyon matapos ang welfare visit ng mga kinatawan ng pamahalaan. Sinabi ni DMW Secretary Attorney Hans Leo Capdac, ang hakbang na ito ay alisunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang karapatan at kapakanan ng overseas Filipino workers, lalo na sa mga panahong nangangailangan sila ng agarang tulong. Bukod sa legal assistance, mag-aabot din ng tulong pangkabuhayan sa mga marinong pinalaya. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga licensed manning agency ng mga tripulante. Mahigpit na ang protocols at safety measures na ipinatutupad sa Davao City kasunod ng naitalang 2 kaso ng Mpox. Tiniyak ng Health Department ang kahandaan na tugunan ang banta ng Mpox sa bansa. May balitang pambansa si Bien Manalo ng PTV. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko. Ito'y kasunod ng napabalitang nagpositibo umano sa monkeypox ang 2 individual sa Davao kamakailan. At sa kasamaang palad, nasawi pa ang isa sa kanila. Ayon sa Health Department, ang naiulat na kaso ng monkeypox ng Davao City Health Office ay kapwa clade 2 variant ng Mpox virus. Ibig sabihin, kapareho lamang ito sa mga naunang naitalang kaso, kaya walang dapat ikabahala ang publiko. Dagdag pa ng DOH, hindi lang dapat iugnay sa Mpox ang pagkamatay ng pasyente. Nasa severely immunocompromised state umano kasi ito at nasawi dahil sa iba pang komplikasyon. Gayunman, mahigpit ang ipinatutupad na protocols at safety measures ng lokal na pamahalaan. Pinaigting din ang ginagawang contact tracing. Ang monkeypox ay isang virus na pwedeng ilipat mula sa hayop sa tao o tao sa pamamagitan ng skin contact. Ilan sa sintomas nito ay pamamaga ng kulani, pantal na may paltos sa iba't ibang bahagi ng katawan, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at likod, lagnat at pagiging matamlay. Dito sa Pilipinas, naitala ang unang kaso ng monkeypox noong July 2022. Umabot sa 4 na kaso ang naitala sa bansa noong 2022, habang 5 naman noong 2023. Pero sabi ng World Health Organization, karamihan sa mga kaso ay gumagaling ng walang gamutan, kaya't mababa ang panganib nito sa publiko. Nilinaw din ng WHO na hindi sexually transmitted infection ang monkeypox. Nagkakaroon lang ng hawaan dahil sa close physical contact. Ang Mpox, nahahawa yan sa tinatawag na skin-to-skin contact o kaya face-to-face. Balat sa balat po pag nagdikit ang mga tao na ang isang walang Mpox sa merong Mpox. Ibang ito dun sa COVID-19 na sinasabing airborne. At dahil po dyan, ang simptomas ng Mpox ay nakikita sa balat, no? Nagkasasama sa mga tinatawag na pustules, para po siyang mga taghiyawat na may puti sa loob at may konting umbilication or pagkalubog sa gitna. Ang importante ho dito ay meron din siyang kasabay karaniwan na lagnat at tinatawag na lymphadenopathy or yung kulani. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na handa ang kagawaran na tugunan ang banta ng monkeypox sa bansa. Ang kailangan lang ay paigtingin pa ang information dissemination kung paano nakukuha o nahahawas sa monkeypox. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Sa ibang balita, dagsa na kaya sa mga pagdala ng ating mga kababayang pabalik na ng Metro Manila mula sa mga probinsya? Alamin natin sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Live. Naomi, ilan nga sa mga pasahero dito sa Northport ay nagsimula na ngang dumagsa. Pero sa ngayon nga, kanina lang ay sa kapitbahay nating bansa nitong mga nakaraang linggo.
Unang dinaungan ng BRP Gabriela Silang ang bansang Thailand kung saan nagkaroon nga ng mga shared exercises ang Coast Guard ng dalawang bansa. Kabilang sa ginawa nila ang communication exercises at passing exercises. Ito rin ang unang pagbisita ng Pilipinas sa port ng Thailand na patunay ng magandang relasyon ng Pilipinas at Thailand sa mga nagdaang taon. Nagpapakita rin daw ito ng pagkokonekta ng mga dagat ng dalawang bansa gamit ang mga maritime heritage. Matapos ang port visit sa Thailand, dumiretso naman papuntang Malaysia ang mga crew ng BRP Gabriela Silang at nagkaroon nga dito ng courtesy call kay Philippine Ambassador to Malaysia Maria Angela Ponce. Kasabay rin niya ang mga bilateral talks na ginawa ng dalawang bansa. Bukod dyan ay nagsagawa din ng tabletop exercises para sa pagpapatibay ng kooperasyon ng dalawang bansa. Naomi, natapos din ang pagbisita ng Pilipinas sa Malaysia sa isang communication exercises. Huling pinuntahan ng BRP Gabriela Silang ang Vietnam na nagsagawa rin ng bilateral meetings at ilang mga ship tours sa mga barko ng Vietnam. Kasama rin dyan ang mga people-to-people engagements na nagpapalakas sa komunikasyon ng dalawang bansa. Naomi, sa ngayon nga ay magkakaroon pa ng programa para dito sa pagdating ng BRP Gabriela Silang dito sa Pier 13 at inaasahan nga na dadating dito si PCG Commander Admiral Ronnie Hilgaban. Samantala doon naman sa parte ng port area para doon sa mga darating na papunta dito sa Metro Manila galing sa kanilang mga bakasyon ay may mga nagsisimula na nga ring dumating at dito sa kanilang dito sa Manila, lalo na yung mga may trabaho na ngayon. Yung ilang mga nakita natin kanina sa port area ay kaunti pa lang naman yung pila pero panigurado. Maraming salamat JM Pineda ng PTV. Samantala, ilang kababayan natin ang nakaboto na para sa 2025 overseas elections sa Philippine Embassy sa Israel. Ayon sa embahada, bukas sila sa loob ng 30 araw para tumanggap ng mga registered voters na magpapatulong na mag-enroll online, gayon din sa mga may special needs gaya ng mga PWD, buntis, senior citizen at hirap magbasa. Kailangang active registered voters at naka-enroll para makapag-online voting. Maaaring mag-enroll hanggang May 7. Bukas naman ang online voting hanggang sa May 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magsasara ito alas 2 ng hapon ng May 12 kasabay ng pagtatapos ng eleksyon sa Pilipinas. Mulberry Farm sa Ilocos Norte patok sa agri-tourism destination. Sa halagang 100 piso lang kasi, makakapag-pick and eat all you can ka na. May balitang pambansa si Emma Guillermo ng PIA Ilocos Norte. Isang family-owned mulberry farm sa Barangay Pasyukan, Bacara, Ilocos Norte ang nakikilala bilang agri-tourism destination. Ang mag-asawang Richie at Mary Grace Lamug ang nangangalaga sa Enriquez Great Mulberry Farm na nagsimula noong Setyembre 2023 at ngayon ay mayroon ng 500 Illinois variety ng mulberry cuttings sa lupain nilang nasa kalahating ektarya ang lawak. Isa ito sa mga featured destinations sa Maykan, Find the One in Region 1 tour ng Department of Tourism kamakailan. Layunin ng tour na pagsamasamahin ang ilang mga social media food content creators, food experts, celebrity chefs at local tour operators upang mabigyan sila ng pagkakataong maranasan at may pakilala ang mayamang kultura at masasarap na pagkain ng Rehiyon 1. Sa halagang 100 piso lamang, maaari nang makapag all you can pick and eat ng mulberries sa farm. Si Richie ang namamahala sa pagpaparami at pag-aalaga ng mga halaman habang si Mary Grace naman ang nangangasiwa sa marketing at operasyon ng negosyo. The reason why we focus on mulberries kasi nakita namin yung health benefits niya talaga. Sobrang daming binibigay na benefits. Isa super fruit siya kung tutusin. Layunin ng Maykan Tour na tulungan ng mga kakaibang food destinations gaya ng Enriquez upang suportahan ang layunin ng gobyerno na paunlarin ang turismo at ekonomiya sa bansa. Mula sa PIA Ilocos Norte, Emma Guillermo, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa. To share the stories of our people is a privilege. It's a commitment.